Ito po, pakinggan po ninyo, mamamayang Pilipino, kilala at nagpakilalang Marcos loyalist, taga-suporta ng mga Marcos, hindi na po nakatiis. At tinukoy niya yung sinasabi niyang hindi na magandang ginagawa at panggugulo daw ang ginagawa sa Pilipinas. Eto. Sabi ng mga Duterte, respeto raw si Duterte. Respeto ba yung ginagawa niya? Sa mga rally nila sinasabi na peace rally. Asa na peace rally dyan? Kung no prayer rally. Pero pagdating nun, mura dito, mura doon ang natatanggap ng ating Pangulo. Tama ba yan? Kung anong mga binabato nilang akusasyon sa kanya. Pero tayo mga loyalista, alam natin kung ano ang Marcos. Mula pa po 1986, lumalaban na tayo. Hanggang ngayon, kahit sa mga senior na kami, lumabas kami muli at nabuhay ang ating dugo. Dahil sa iyo, Duterte, hindi kami papayag sa ginagawa mo sa aming Pangulo. Nakakahiya ka. Kayong Duterte family, hindi na kayo dapat pumasok sa ating lipunan. Traidor kayo, salot kayo ng ating bansa. Amay kayo na dapat kayong ulisin. Itaboy. Yes! Hindi kayo karapat-dapat. Ayan po ba, gusto ninyo maging presidente muli ang Duterte? Ano gagawin sa ating bansa? Ano mangyayari sa ating bansa? Ito ang pagtitipon-tipon natin ito para sa ating bansa, para protektahan ang ating Pangulo, para manatili siya sa kanyang upuan. Ang Pangulo, ginagawa niya lahat ng kanyang magagawa upang mapaunlad ang ating bansa. Pero mga iba nagbubulag-bulagan na kunyari wala silang nadaramang pagbabago. Gamitin po nyo ang mga mata ninyo at mga isip ninyo. Huwag po pera-pera. Pag nasuulang kayo ng kunting halaga, wala na, babaliktad na kayo. Huwag po natin pairalin dito ang pera-pera. Ang ating pairalin, ang pagmamahal sa ating bansa, sa ating Pangulo. Dapat po yan ang iano natin. Kaya, panawagan sa inyo lahat, no more Duterte 28-28. Pakiusap lang mo. Ayan o. Galit na. Kita nyo? Galit na yung ali. Kita nyo yung statement niya. So, hindi mo na po masisisi yung mga ganyan. May karapatan po na magkanyang paniniwala at sinasabi ang mga Marcos loyalists, supporters na sabi nga niya mula 1986. Ayan, anong tagal na nun? So, ibig sabihin, 3 dekadang mahigit na. Ganon ang kanilang pagmamahal. At tinukoy niya ang mga Duterte raw. So, wala tayong magagawa dyan. Yan po ay damdamin, saloobin, paniniwala at paninindigan ng nagmamahal sa mga Marcos at kay Pangulong Marcos. Kasi kahit sila yung mga senior citizen na alam nila, kita nila, nadidinig nila ang mga panlalait, pambabastos, paninira sa ating Pangulo. So ano po ang inyong masasabi dyan? Yan po'y karapatan nila sa kanilang sariling paniniwala. Okay, sunod na pag-usapan natin ay ito pong sinasabi ngayon ng Department of Foreign Affairs na dapat ay baguhin ang mga requirements or dagdagan ang mga requirements para ho sa mga Chinese national na pumapasok sa ating bansa. Para po mapangalagaan, mapatunayan sila lehitimong mga turista, lehitimong estudyante, or lehitimong mga investor or mga negosyante. 3 lang naman po kasi. Pag negosyante ka, justify mo yan. Pag estudyante ka, panindigan mo na mag-aaral ka. Kung turista ka, magbabakasyon lang. Yun po yun. Kasi ngayon, namomonitor na posible na nagpapakilala silang estudyante, turista o kapitalista, pero ang layunin, espiya. Pero ang layunin, i-monitor ang galaw ng ating bansa. Kasunod niya ng kanilang panghihimasok, pang-aagaw sa West Philippine Sea na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayan po yung issue ngayon dyan. Di ba? So, sa tingin ninyo, mga kababayan, alam po ninyo, tayo, mamamayang Pilipino, kayo,
sa buong Pilipinas at mga Pilipino sa abroad. Parating may karapatan. Lagi ko po kayong tinatanong. Kasi ang gobyerno, tayong mamamayang Pilipino. Ang mga opisyalis ng ating pamahalaan, temporary lang yan. Na sila'y nandyan at magpatupad ng ating mga batas. Kaya ito bang ideyang ito at planong ito ng DFA sang-ayon kayo? Higpitan, suriing mabuti ang mga Chinese national na pumapasok ng ating bansa. Ayan. Okay? Any comment, reaksyon sa ating mga channel. At muli po ako nagpapasalamat sa mga followers, subscriber at mga viewers ng aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung pong isang channel natin, MA Pinoy TV. Ito pa yung isa. President Bongbong Marcos, PBBM, President Marcos Jr., dapat at kailangan na ba talaga na siya ay magalit or magpakita na po ng mga paninindigan at saka po mga statement na matatapang laban po sa mga naninira sa kanya at sa ating pamahalaan. Okay? Na may tuturing na nagiging threat na sila sa security at nakakasira na sa ekonomiya ng bansa. Kasi alam po ninyo, ang mga foreign investor gusto nilang puntahan at maglagak ng business sa Pilipinas na sila ay may security, na stable ang kailang business. Yun ang kailangan. Pag na-justify ng Philippine government na meron seguridad sila at maayos ang pagnegosyo, mahihikayat natin ang mga yan. Nakatulad ng ginagawa ng ating Pangulo. Pero kung namomonitor nila, nakikita nila na merong threat sa kanilang buhay at negosyo dahil sa pamumulitika ng ibang sektor, dahil sa panggugulo ng ibang sektor, nakakaapekto yan pangkalahatan sa ating bansa. At dahil dyan, ako po bilang mamamahayag, bilang vlogger at Pilipino, sana kayo ganun din. Panahon na, kailangan na, ipakita na ng Pangulo ang kanyang lideratong may tapang. May tapang po siya. May tapang siya sa kanyang mga policy. May tapang siya sa kanyang ginagawa. Pero sana tapangan din niya at dagdagan din niya ang kanyang mga pronouncement, announcement, interview para ho hindi magtagumpay ang mga mapang-abusong sektor at may planong mang-agaw ng kapangyarihan. So muli, Mr. President, ginawa mo na yung pahayag na professional liar, hulugan, bayaran, ang testigo ng Senado sa paninira sa inyo. Dagdagan po ninyo ang ganyang mga paliwanag at pahayag. Gustong-gusto na po ng mga Pilipinong nakikita na kayo nagbibigay ng madiing pahayag at galit sa mga maabuso. Yung sinabi niyong professional liar at bayaran, hulugan, ang testigong yan. Ibig sabihin, may nasa likod nito. Sana po, Mr. President, dumating ang panahon, tukuyin nyo, pangalanan nyo, kung sino ang mga pinanser at nasa likod ng mga naninira sa inyo.